Hi mga ka-Tubelabs! Welcome back to my channel. I am Jude Cabardo. At ito ang part 2 ng How to Speed Up Your Personal Computer. Disclaimer lang po, ito pong mga tips ko is according to my experience at sa mga napapanood ko rin po sa YouTube. At isi-share ko lang po sa inyo kung paano po yung pag-troubleshoot sa computer nyo. Para po maging mabilis ang iyong computer. Para iwas po tayo sa hang. Ito po ay ilan sa mga tips na magagamit nyo po. Lalong-lalo na po ngayon na more on online po yung ating pag-aaral sa program po ng education natin dahil po dito sa COVID pandemic po. Kaya kung bago pa po kayo dito sa channel ko, please subscribe na po kayo para po sa mga susunod ko pang mga videos, mga tutorial videos po. Kaya tara na, huwag na natin patagalin. Okay, mag-start na po tayo. Ang una po ay empty the recycle bin. Ito, empty nyo to. Right? Empty nyo lang po, empty nyo po lagi yung recycle bin nyo. Baka po punong-puno na yan. Kaya po nagiging dahilan din po yan ng pagbagal po ng ating mga PC ng computer. Next is arrange your files properly. Kailangan nyo po i-arrange yung files nyo kasi baka po nagdubli-dubli ka na ng files. Kung sa picture naman po baka na dubli-dubli ka na po. Talagang isa rin po yan sa magiging cause ng pagbagal ng ating computer. Ang sunod po ay delete unnecessary files po. Always delete nyo po yung unnecessary files nyo. Yun po, yung mga simple lang yan pero magagamit nyo po yan. Okay, ang sunod po natin na tips ay delete the temporary files. Paano po gawin yun? Yung pag-delete sa temporary files. Paano po mag-delete ng temporary files? Okay. Hold mo po yung Windows logo sa keyboard nyo. At hold nyo po yung Windows logo tapos R. Yan, ito po yung lalabas. Then type nyo po ito %temp%. Yan po, type nyo po yan. Ito yung lalabas ito po yung sa akin. Ito yung mga temporary files ko. Ngayon po, ito po, i-delete nyo po ito lahat. Wala man problema po ito kasi temporary files lang po ito. Ito po yung mga ginagawa or activities na ginawa ko sa computer ko. Kapag po tumagal ka na po na hindi mo po na-delete yan, nagiging cause po yan ng pagbagal ng computer. Kaya napaka-importante po ito na i-delete po natin yung mga temporary files. Select nyo lang po lahat, then delete nyo po. Pag di-delete po is dapat naka-hold po yung shift. Pag dinelete po dito, mapupunta po siya sa recycle bin. Kaya ang gawin nyo po is shift then delete para lalabas po yung are you sure you want to permanently delete these 40 items? Ganyan po. Then yes, temporary po na yan. Hindi na po yan ma-retrieve kasi temporary files lang naman po yan. Escape nyo lang po kung may lumabas pong ganun. Importante po yun, yung delete nyo po yung mga temporary files nyo dyan. At yung sa susunod po ay customize your startup menu. Paano po yung pag-customize ng startup menu? At ano yung startup menu? Ang startup menu po ay makikita nyo po dito sa gilid. Yan, itong mga dito, ito po yung startup menu. Ngayon, bakit po natin kailangan i-customize? Disable natin po yung mga unnecessary na mga application. Kaya po startup menu kasi pagka mag-on po yung laptop nyo or computer nyo, nagiging mabagal po kasi siya kasi marami pong lalabas ito na marami pong auto open po na application. Pagka may auto open application ka, kahit akala mo naka-off siya pero gumagana yan lahat.
Yan, mga yan. Kung napakarami yan. Kaya dapat po i-customize natin. Paano po? Right click nyo po yung taskbar. Then, punta po kayo sa Task Manager. Ito po yung makikita nyo sa Task Manager. Ito po yung makikita nyo po dito. Ito po yung Startup. Yan. Kung ano po yung nakalagay dito, yun din po yung nandito. Mapansin nyo po yan. Ngayon nakikita nyo po dyan, may mga disabled na po ako pinag-disabled. Yan. Tingnan nyo po kung ano po yung mga application dyan na mag-i-start up. At i-disable nyo na lang po. Nasa sa inyo na po yan. Kung ano yung priority. Try nyo po yan. Basta po itong mga audio, wag nyo na pong i-disable to. Mga audio na to HD. Ano pa ba yung mga... Yun lang po, itong USB security, tapos yung antivirus po, huwag nyo pa na pong i-disable yan. Kasi importante po yan na pag open nyo pa lang ng computer nyo, lalo na yung antivirus, na mag-auto open na po siya, mag-operate na po siya. Then, under po dito sa startup, kapag na customize nyo na po, na-disable nyo na po yung mga application na hindi nyo naman po kailangan, ito po yung sunod sa processing po. Sa processing, dapat po sa ating mga laptop o mga computers, ito po yung sa mga bigay lang po, ito po importanting tips po ito. Kung mapapansin nyo po, may nakalagay siyang CPU, memory, and disk. Dito po, makikita nyo na po kagad kung yung computer nyo, kung lumang computer nyo, ay may damage niya. May damage. Ito po kaya gumagalaw-galaw siya, nagkakaroon siya ng mga, sa monitoring po is gumagalaw siya. Kasi po dahil sa startup menu natin, kahit na wala naman po tayong application na ginagamit, gumagalaw po yan. Pero at least, hindi po siya biglang tumataas baba. Kapag yan po pumipitik ng 100%, na wala naman, ito po sa disk, dapat 0 yan kasi wala man po tayong kinakopy o pinipaste. Kapag gumalaw po yan na wala naman po na tayong ginagawa, na umabot po siya ng 100% o 50%, ibig sabihin po ang ating hard disk ay depekto na, may problema na po siya. Ganun din po dito sa memory. Dapat po yung memory at least hindi po siya lalampas ng 50% kapag wala ka pong ginagawa. Kasi ibig sabihin po niyan, walang problema po yung memory mo. O kung kailangan mo ng memory, kailangan dagdagan nyo po yan, yung memory nyo, para maging mabilis po yung computer nyo. Then sa CPU rin po, itong CPU, dapat po laging mababa lang po yung percent niyan. Kasi makikita nyo po pag biglang nagpa-fluctuate, tumataas bigla, may mga depekto na po yan, yung mga gamit natin na dyan yung mga parts po na yan, CPU, memory, saka disk. Kaya isa po yan sa mga tips. Next po ay dito, makikita nyo po dito sa performance nya, dapat stable lang po ito, stable lang yan. Yung disk ko, stable lang kasi wala man po akong ginagawa, wala man akong kinakopy o pinipaste. Then sa memory naman po, stable siya, dapat po ganyan lagi, stable. Yan. Sa CPU, ganoon din po. Mapansin nyo po yan kapag mapula yan, kapag tumaas yan, mapula-pula yan, ibig sabihin grabe yung pinaprocess ng computer nyo. Paano pag katulad nito, wala naman akong pinaproseso? Doon po, makikita nyo na kagad kung may defect na yung computer nyo. Then sa services po, yan, basahin nyo na lang po kung ano yung mga nandyan. Then kung alam nyo po yung nakalagay sa computer nyo, kunyari ang Adobe o kung anong mga application na hindi naman kailangan yung gamitin,
i-disable nyo na lang po to. Mag-disable na lang po kayo ng application. Yan, kunyari yan, dito sa details, kunyari dito, pwede po kayo mag-disable ng mga application dito kung ayaw nyo pong gumana, para hindi siya mag-run. Makaiwas po yan sa pag-lag ng computer nyo. Isa po yan sa mga tips. Next po, keep your antivirus updated. Tapos po, regularly nyo po na i-run po yung antivirus nyo. Kung ano man po yung antivirus nyo, dapat po updated yan. Kung dapat po, at least lisensyado po yung antivirus nyo, para hindi po kayo papasukan ng virus na pwede pong maging cause ng paghang ng computer nyo. Sa pag-update, dapat po updated yung antivirus natin at fully scan lagi yung computer natin. Ito po ay ilan lang po sa mga tips na ibibigay ko po sa inyo. At kung may mga gusto pa po kayong malaman, just write your comment below at gagawin ko po para sa inyo. Next po ay use backup or external drive o USB para po sa mga files natin. Dapat po yung, nga pala dito dapat, yung drive C natin, wag po natin yan lagyan ng mga importanteng files natin. Bakit po? Kasi sa drive C, yan po yung kapag magka-problema po tayo sa program, yan po yung nire-reformat, yan po nawawala. Kaya dapat po lagi po tayong may reserve na drive at dyan po natin ilalagay yung mga files na mga importante po dito sa drive D. Dapat po yung drive C natin ay intended lang po sa application. Next is delete application data. Paano po yun? Paano po tayo mag-delete ng application data at ano yun application data na yun? So po yan. Dito po sa local disk C, open nyo po yan. Then, punta po kayo sa user. Sa user po, magbibigay po to ng, mayroon po yan lalabas. Tatlo din po yan sa inyo. Then, dito po, mapansin nyo po dito, dapat po muna is yung sa view nyo po, view option nyo po, ay i-click nyo po to. Ito, option na to. Double click nyo po to. Yan, lalabas po tong folder options. Yan, then view, then show. Show nyo po yung mga hidden files nyo muna. I-show nyo muna. Pero pag kung po don't show na ulit. Don't show nyo ulit. Basta i-show nyo po yan. Tapos uncheck nyo tong mga hide empty drives. Ito, kung ano na po yan, i-uncheck nyo po. Then click OK. At balik po tayo dito sa sa my user. Dito po mapapansin nyo dito ito kasi naka-hide po ito. Di nyo po makikita yan kapag hindi kayo pumunta sa folder options. Kaya po, then lalabas na po siya. Ngayon po, ako i-check ko yung laman ng aking application data. Pag ni-right click po natin properties, yan, lalabas. Ilan yung application data? 9.62 gig. Yan po yung laman ng application data ko. Ano ba tong application data na to? Yan po, yung application data natin yan. Kung ano po yung ginawa na rin natin sa computer natin, yung mga necessary, mga temporary na actions is napupunta po siya dyan sa application data. Kaya po, pwede po natin yan i-delete. Ito, nasaan na yun? Yan. Yan, wag na yan. Yung sa local, ito. Ito yan. Ano kaya? Yan. O, tingnan nyo po yung sa roaming ko ay umabot siya ng 8 gig. O, ano po itong mga application na yan? Wala naman po yan. Pwede ko pong i-delete yan.
delete natin. Delete. Shift, delete. Yes. Yan. Nakakabawas po yan ng sa internal nyo naman po yan. Sa hard disk nyo, mawawalan po kayo ng mga magkakaroon po kayo ng additional space na bilhin nyo pong magamit sa mga gagawin nyo po. Sayang po ng space. Yan, delete po natin yan. Yan po yung sa application data. Kaya marami po tayo pwede mo natin mapabilis ang ating mga computer kung susundan lang po natin yan. Ganun po yan. Inuulit ko po, ang mga tuturo ko po ay based on my experience saka sa pag-explore ko po. Yun. Okay, escape. Okay na po yun. Pwede na yun. Then, mapansin po natin dito, medyo nabawasan na po yung pool ng aking local disk C. Ito po, sa offline pa lang po ito. Wala pa po akong internet. Na ginamit. Kung during sa may internet naman po kayo, pag may internet na po, para mapabilis, sa susunod ko po na tutorial ituturo po. Okay? Kaya, see you. Sana po may natutunan po kayo sa aking konting tips para po sa pagpabilis ng iyong computer. At once again, I am Jude Capardo, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you and magandang araw.